lumaki ang grupo mo rito sa Santay Partnership Program. Bakit importante itong tatlong to? Dahil ito ang tutulong sa iyo para ma-maximize ang ating compensation plan. Ngayon, moving forward, pag sinabi mong ABC rule, ang ABC rule, ginagamit ito kapag ikaw ay wala ka pang what? Wala ka pang experience sa pagpe-present, wala ka pang authority sa pagpapakita ng ating partnership program sa ibang tao. Siyempre, kung gusto ko ipakita yung Santay Partnership Program sa ibang tao, ang kailangan niya maramdaman sa akin ay meron akong authority, alam ko yung sinasabi ko para siya ay magtiwala sa akin. So kung wala ka pa nitong dalawa na to, ibig sabihin nun, ikaw ay bago pa lang sa Santay Partnership Program at kailangan pa pang pag-aralan ang Santay Partnership Program. I-memorize mo kagad yung ating Santay Partnership Program presentation, Santay Business Owners Orientation, at yung ating Santay Product Training. Ngayon, bakit siya tinawag na ABC Rule? Kaya siya tinawag na ABC Rule dahil lang letter A mo, ibig sabihin nun advisor. Sino si advisor? Si advisor yung merong authority, si advisor yung nakakaalam kung paano sagutin ang mga tanong, si advisor ang nakakaalam kung paano i-explain yung tungkol sa partnership program. Kaya ang importante nito, ang pinaka-importante nito is yung advisor mo, meron siyang alam, he looks like an advisor, he talks like an advisor, and most of all, he is your advisor. Okay? So kung meron akong kasamang first timer ko, nag-invite ako na gustong sumali, na gusto kong pasalihin dito sa Santay Partnership Program, ang gagawin ko is i-introduce ko siya sa advisor. Pag nag-introduce ako ngayon, ang tawag sa akin ay bridge. Bakit bridge ang tawag sa akin? Kasi gagawin akong tulay, ako yung magiging tulay para yung taong may authority, para yung taong may alam kung paano mag-explain, mamimit niya yung ini-invite o yung guest o yung first-timer o yung prospect mo. At ang tawag dyan sa taong ini-invite mo para mag-join ay client. Dahil dito sa tatlong ito, kaya siya tinawag na ABC Rule. Advisor, bridge, and client rule. Okay? Ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang advisor mo kasi is kailangan nun, alam niya kung anong sinasabi niya. But there are two kinds of advisors. Ano yung two kinds na yon? The first kind of an advisor is yung office mismo. Ibig sabihin nun, non-living advisor. Pag nagpunta ka rito at meron kang kasamang first-timer, kailangan nun introduce mo ng mabuti yung client mo, yung first-timer mo, sa office. At paano mo ito i-introduce ng mabuti? I-tour mo siya sa mga different parts at different departments ng office natin. Yung iba, they do not understand. Bakit they do not understand? Kasi pag tinutour nila yung first-timer nila, dito lang nila tinutour sa product dispensation at saka dito sa training room. What they do not know is meron pa tayong finance, nandoon sa ibang parte ng first floor. Meron pa tayong marketing, nandoon sa ibang parte ng first floor. At bakit ko sinasabi to sa inyo? Sinasabi ko to para maintindihan ninyo what? Na malaki si Santay. Kasi pag ito lang office na to, ang nakita ng first-timer mo, hindi niya maiisip na malaki si Santay. Kaya kailangan nun, ipakita mo rin, dito yung sa finance, dito yung sa marketing, dito yung sa training and product disbursement. Importante yan. Para ma-build up mo ng mabuti, sino? Si Santay. Ngayon, eto matindi ha. If you're going to look at that wall over there, kaya ba, Kuya Abay, Yan. Okay. If you're going to look at this wall over here, dito makikita mo yung mga milestones ng Santay. It is important for you to show the milestones sa first-timer mo o sa guest mo. Bakit? Para magkaroon siya ng idea about the company. Ganun pala kagaling si Santay
ganun pala kahaba ang kanyang history at ganun na rin karami ang kanyang achievements when it comes to the Sante Partnership Program. Clear yan, ha? So this is part of what you're supposed to introduce. Now, the next part is, lipat naman tayo dito sa kabila. The next part is our Sante Hall of Fame, our Sante Philippine Elites. Dito naman, ipapakita mo kung sino-sino na yung mga naging successful partners ni Sante being part of the program. Take note being part of the program. Ngayon, ang maganda kasi sa programa ni Sante, yung partnership program ni Sante, hindi mo kailangan ng business experience para maging partner ni Sante. Hindi mo rin kailangan ng malaking kapital para maging partner ni Sante. That is the beauty of the partnership program. At sila ang magpapatunay na totoo yung sinasabi ko na hindi mo kailangan ng malaking kapital dahil dito meron tayong high school graduate, meron tayong dating fish vendor, meron tayong panadero dati na naging successful dito sa Sante Partnership Program. So kung ikaw ngayon, meron kang first-timer dito, it is very important na ipakita mo itong board na to sa kanila. And the last board that you should show, natakpan lang for now, the last board that you should show is yung ating mission and vision. This is very important. Bakit? Kasi kung yung first-timer mo, hindi siya makarelate sa values natin, hindi siya makarelate sa mission and vision natin, malamang-lamang mali yung taong ini-invite mo to join. Okay? Kung ako tatanungin nyo, this is the best way for you to profile your client. Okay? Now, let's go back to the middle of the, So, the office as an advisor, importante na makilala niya kung sino si Sante sa first-timer. So, sino yung pangalawang klaseng advisor? Yung pangalawang klaseng advisor is the person na meron ng experience dito. So, ibig sabihin nun, existing partner ni Sante. Existing. Okay? Ngayon, bakit existing? Kasi pag matagal na yung partner dito sa Sante Partnership Program, alam na niya kung ano yung sasabihin niya. That's the important part. So kung meron tanong yung first-timer mo, may tanong yung guest mo, congratulations, masasagot yan ni advisor. Kasi may existing partner na siya. Medyo tumagal na siya rito. Ano yung pangalawang meron siya? Achievements. Mahirap magsabi na dito, makukuha mo yung pangarap mo kung wala silang makikitang tao na nakakuha nga ng pangarap niya. Napakahirap. Kaya kung ako sa iyo, make sure na yung advisor mo, yung tao, not the office, yung tao, has the experience and the achievements and knows how to communicate properly with your first-timer. So kung ako sa iyo, ang gawin mo na lang, before doing the ABC rule, kilalanin mo kung sino si advisor, interviewin mo siya, and most of all, i-brief mo si advisor tungkol sa client mo. Wag mo ida-down si advisor, ha? Ang importante, tiniti up mo siya. Ngayon, what to do with the advisor before? Interview, build a relationship. That is the most important thing. Now, as an advisor, ikaw mismo, you have to, while the ABC is going on, habang nagsishare si advisor, help your advisor persuade your first-timer. Kailangan nun ikaw, good bridge ka. Affirm mo, umagnad ka dun sa mga magagandang sinasabi niya, mag-react ka ng properly dun sa mga sinasabi ng iyong advisor. Kasi ang pinakaayaw mo mangyari dahil sa iyo nawalan ng gana makinig yung first-timer mo kay advisor. Nawalan ng gana yung client mo makinig kay advisor. Kaya ako sa iyo,
always help your advisor to persuade. Pag meron siyang sinabing maganda, palakpakan mo. Pag meron siyang sinabing maganda, mahinang yes. Kasi itong ginagawa mong to, ang hindi alam ng karamihan na partners, itong ginagawa mong pagsabi ng yes. Yung ganon? Ang pag-nod mo ng ganon, these are all subliminal messages na nakatutulong mag-persuade doon sa client na mag-join. Kaya kung ako sa iyo, practicein mo sending subliminal messages. Pagka natapos na ngayon yung advisor, pasalamatan mo si advisor for taking the time to share. Ngayon, bilang bridge, ito ang role mo pagka meron ka ng first timer na sinama. Doon pa lang sa advisor, meron na akong sinabi na gagawin mo. And what's that? You introduce your client to the office. You introduce your client to the person who has the experience, achievement, and who knows how to communicate properly with your client. Ngayon, bilang bridge, ikaw mismo, you also need to be presentable. Parang awa mo na, ha? Kasi hindi lang dapat si advisor ang looking good. Dapat nun, pati ikaw bilang bridge, you also look good. Sir, kailangan ko ba mag-necktie? Kailangan ko ba katulad ng suot mo? Sa akin lang ha. Ang suot mo will always tell a story of your life situation. Bakit ko sinasabi to? Old school ako. I will be honest with you, old school ako. Napansin ko, pagka ako ay nakabarong at nakaslacks, napansin ko ang mga tao, ang trato sa akin para akong pare. Bakit? Dahil yun ang kwento na pinapakita ng aking kasuotan. Ang gusto kong kwento na makita ng mga first-timer ko, ng mga client ko, is that I am a successful partner. Hindi nila makikita yan kung ang suot ko punit na maong, hindi nila makikita yan kung ang suot ko napaka-ordinaryo, hindi nila makikita yan kung hindi ako presentable. The first advertisement of the Sante Partnership Program is not the billboard, it is not the videos, it is the partner who is inviting people. Kaya tuloy nangyayari, Sir George, bakit ganun? Ayaw sumama, ayaw mag-join nung client ko. Number one, tignan mo muna, ano ba yung storya na sinasabi ng suot mo? Kasi kung dito mo sasabihin, ay makukuha mo yung pangarap mo rito. Pagkatapos nun, hindi nakikita sa'yo, then merong disconnect sa sinasabi mo at saka sa nakikita sa'yo. Make sure yung sinasabi mo at yung nakikita sa'yo, connected sila. Is that clear? Kasi ang pinakaayaw ko, because of the way you look, umaayaw yung iyong prospect or client. Now, another thing that sasabihin ko sa inyo, before everything else, do your research on your advisor. Kumuha ka ng isang tao, kumuha ka ng isang advisor na magaling magpatawa. I'm not kidding. Who can build rapport? Kasi ang hirap-hirap makinig sa isang tao na napaka-boring. Tama ba? Ang hirap-hirap rin makinig sa isang tao na ang boses ay matining at hindi mo maintindihan. Mahirap rin naman makinig sa isang tao na ang baba-baba naman ng boses. So if I were you, as a bridge, tignan mo ng mabuti, sino ba yung mga advisors na merong magandang communication skills. So listen attentively to your advisors kung paano sila mag-share para yung mga magagaling, markahan mo na, at sila yung madalas mong puntahan pag meron kang kasama ritong client mo. Now, always remember, wag ikaw ang magiging rason kung bakit magiging distracted ang iyong client. Meron kasi mga tao, ay oo nga, ang galing-galing. Exaggerate sila mag-subliminal messaging. Hindi na subliminal, vulgar na. So if I were you, stop exaggerated reactions, stop
exaggerated exclamations, and just be there, present, listening attentively, and use simple body language. Danad, tapos nun, yung bitaw na, yes. Mahina lang. Huwag yung, yes! Kasi nakaka-distract yun. Now, an advice of mine para doon sa mga nag-i-invite, pagka nakita mo ang iyong client na kaganito habang kausap ang advisor mo, pumwesto ka dito sa gilid, kopyahin mo. Pagka kinopya mo ngayon, give it 5 counts, 5 to 10 counts, tapos ibaba mo yung ano mo. Make sure nakikita niya na binababa mo yung iyong kamay. Bakit? Para gawin din niya yung ginagawa mo. Para gawin din niya yung ginagawa mo. Is that live? Is that live? Okay. Facebook? No? TikTok? Okay. Request ko lang. Magre-request lang ako. Make sure na taga-Sante yung makakapanood. So ngayon, if you are the kind of person na na you want to influence positively yung client mo, you can use your body gestures. So kung sa tingin mo, medyo gaganon-ganon siya, di ba? Ikaw, you set an example. Gumanong-ganon ka rin, tapos nun gumanong ka. Pakita mo, through your actions, that you're going to listen. Kapareho ito ng psychology ng merong naghikab. Yung yon. Pagka merong nagyon, kung sino man yung nakakita sa kanya, kadalasan nun, gumagaya. Alam mo kung ano pa nakakatawa? Pag nakita ng isang tao na na meron tumitingin sa kanyang relo, ang tendency nung nakakita, tumingin rin sa kanyang relo. Experiment mo yan. I'm telling you, that is a good way to influence your client habang ikaw ay bridge para sa kanya. Now, let me advise you, after using the ABC rule, ikaw mismo, i-recap mo kung ano yung mga gagandang sinabi ng iyong advisor, and as much as possible, ikaw mismo, get the commitment of your client to come back the next seminar. So, moving forward, ang client mo, which is we can call prospect, parang awa nyo na, bago nyo dalhin dito or bago mo pakausapin, i-profile mo na yung client mo. Paano mo ipo-profile? Meron ba siyang pangangailangan sa produkto? That's number 1. Kung meron siyang pangangailangan sa produkto, good. Pagka meron siyang pangangailangan sa pagkita ng pera, even better. Pag meron siyang pangangailangan sa pareho, much, much better. Then, the next questions that you should be asking, can afford ba ito na mag-activation package? Kasi kung hindi, baka kinakatok mo yung pintuan na pilit na nakasarado. Okay? Pangalawa, siya ba yung decision maker? Kasi ang hirap mag-convince na isang tao na nakadepende ang kanyang desisyon sa ibang tao. Ang hirap nun. So, kailangan nun, yung decision maker, ang kakausapin mo ha. Hindi yung tao lang. So, pag sinabi niya, kakausapin ko pa ang misis ko, make sure na hindi siya ang mag-explain para sa'yo. Ikaw dapat ang mag-explain dun sa kanyang asawa as much as possible. Okay, yan ha? So, profile your prospect first. So, when do you use the ABC rule? You use the ABC rule pagka ikaw ay may first-timer at gusto mo siyang mag-join sa Sante Partnership Program. Okay? So as much as possible, guys, this is a powerful tool. Use it. Kung hindi mo to ginagawa, hindi mo na ma-maximize yung compensation plan natin. Kasi hindi lumalaki ang grupo mo. Okay. So moving forward, our next, grabe, ang dami ko palang nilagay dito sa slide na to, no?
The meeting after meeting. Ito yung pangalawang tool na gagamitin mo para ikaw lumaki ang iyong grupo rito. Take note. Take note. Ang meeting after meeting is a short gathering after every Sunday event. Kung yung event na yan ay seminar, it does not matter. Basta pagkatapos ng seminar, meeting after meeting, mag-gather kayo ulit. Pagka yan ay special trainings, mag-gather kayo after the special trainings. Kung yan ay salvo o Cecil night o special event, mag-gather kayo after the special event. Bakit? Kasi yung meeting after meeting, ang pinakamagandang paraan para tuluyang mong ilublob, i-immerse sa culture natin yung iyong new member. Hindi lang sa new member, existing members, new members, at saka sa prospects mo. Clear yan, ha? Sa meeting after meeting kasi, dito mo aalagaan, dito mo i-introduce yung grupo mo doon sa first time mo or sa new members mo. So, quick introduction ang gagawin mo. Tapos nun, para mawala yung fears and doubts nila, magtanong ka kung meron ba silang clarifications or questions. After that, i-congratulate mo kung sino yung mga bagong registered partners para nang sa ganon, nakikita nung first timer mo, ay, meron ngang bumibili, ay, meron ngang nagjo-join. Kasi ang hirap mag-convince, mag-join, kung wala siyang nakikita na meron talagang nagjo-join. So if I were you, congratulate yung mga bagong nag-activation package. Now, points of persuasion. Kailangan nun, ma-address mo yung deciding to join or not. Ma-address mo dapat yan. Kadalasan nun, the reason why they don't join is because iniisip nila, scam ito. It's not. Sa meeting after meeting, doon mo dapat ina-address na hindi ito scam, tinatanggal mo yung fears and doubts nila. Pangalawang decision or points of persuasion, yung activation package. Kasi yung activation package natin, kailangan nun ipakita mo siya in such a way na siya ay importante para makuha niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Take note, ang isang tao, pag nagtayo ng sari-sari store, talagang maglalabas siya ng pera para magkaroon ng inventaryo. Bukod sa inventaryo, magpapagawa pa siya ng maliit na tindahan. Bukod doon sa maliit na tindahan, kailangan nun mag-sacrifice siya ng oras niya para tauhan niya yung kanyang tindahan. Kung hindi, magbabayad siya ng sahod para ibang tao ang tumao sa kanyang tindahan. Lahat ng yon natatanggal ng Sante Partnership Program. Ang kailangan mo lang dito, mamili ka gaano kalaki ang una mong inventaryo. 4,988 ba? 1,500? Or 15,988? It's really up to you. Kung gusto mo mag-extreme package, it's really up to you. But you decide. Clear? So yan yung points of persuasion. Pangatlong points of persuasion mo is yung experience nila. Natatakot sila na wala kami masyadong experience. Tell them about the Sante Partnership Program's Engage Cycle. Kasi ang Engage Cycle was designed to teach a new member how to become a successful partner in Sante. Tapos nun, of course, the last one is the returns. Ito yung reason kung bakit ka, Kung bakit ka kukuha ng tao para mag-share ng kanilang mga achievements dito sa Sante Partnership Program. So ngayon, nag-meeting after meeting ka na. So, after the sharings, after the persuasion points have been addressed, recap mo ulit, and then finally, get the commitment to come back and call to action to join or to buy or to come back. Bakit mo kailangan kunin yung commitment? Para yung partner mo na nag-invite doon sa first timer, meron siyang rason to follow up. Ikaw mismo, para magkaroon ka ng rason to follow up. O may usapan tayo, ganito, ganyan. So pagka na-follow up mo siya, mas lalong lumalaki yung chances mo na siya ay sasali.
Yan. So sa logistics naman, it is better for you to form a circle, whether nakatayo or whether nakaupo. But remember, kung meron kayong mga first-timer, yung mga first-timer ninyo, mga first-time guests ninyo, ang ilagay ninyo sa loob ng circle. Yung mga batikan na existing partners, doon kayo sa labas. And always make sure na meron kayong parang stage doon sa facilitator. Pagka wala kayong ganon, magulo ang magiging meeting after meeting ninyo. Pag magulo yan, merong maiinis sa mga first-timer mo. So make sure na kayo nagfo-flow na maganda ang meeting after meeting ninyo. Yung malaking butones, di ba? Yun, gumalaw din. Ngayon, make sure na hindi ganon kaingay yung surroundings ninyo. Ngayon, dito kasi sa office, no choice ka. Pagka dito ka sa loob. Minsan-minsan may nagbibilog-bilog doon, may bilog dito, may bilog doon. Kung ikaw ay yung tipo ng leader na gusto mo talaga magkaroon ng resulta, yung iba, nilalabas nila yung bilog nila doon sa hall. Pwede rin yon. Ang importante kasi, kontrolado mo yung surroundings, kontrolado mo yung ingay, kontrolado mo kung ano yung nangyayari sa meeting after meeting mo. So always speak in a loud, clear voice. Be a good bridge and affirm what the host or sharer is saying. Take note of the time if you are the host or sharer, allow for the client, the prospect, to internalize yung mga sinasabi. And always look at the partnership program from the point of view of the client. Kadalasan kasi tayo, ang hilig-hilig natin gumamit ng mga salita na ang nakakaintindi lang yung member na. Pero yung hindi pa member, hindi nila maintindihan yung sinasabi. Katulad ng time freedom. Huwag kang pakukuha sa dilim. Nag-iisa ka na nga lang, papakuha ka pa sa dilim. Sabay gano'n, no? Okay, so as much as possible, always remember, yung target audience mo, dapat nun sila ang nakakaintindi ng ginagawa mo at sinasabi mo. That is about meeting after meeting. Uy, grabe. Wala pa akong nasa 26 minutes pa lang ako. Sabi ko sa iyo eh. Okay, so house party naman. Yung third tool para lumaki ang grupo mo is because yung house party, importante, para nang sa ganon, maramihan ang pag-invite mo sa iyo. A lot of times, pagka nag-i-invite ako, personally, pagka nag-i-invite ako pumunta rito sa office, ang sinasabi sa akin, ay masyadong malayo, one. O hindi naman kaya, wala akong pamasahe para pumunta dyan, paano yan? Di ba? Gusto pa, mag-abono pa ako. Pagkatapos, pagka nandito, malibre ka naman, kain tayo. Ha? Eh, nag-uumpisa pa lang ako. So, paano ko mag-aagapan yung mga ganon? Diyan pumapasok yung house party. I invite them to a place na malapit lang sa kanila. Now, take note, sa Pasig ako nakatira. Eh, paano kung taga Cavite yung aking mga prospects? Paano kung taga Cavite sila? Kung meron na akong downline doon, meron na akong existing partner nando doon, kakausapin ko ngayon yung existing partner ko, sasabihin ko sa kanya, uy, magpe-present ako ng SPP sa bahay mo. Masama ba ako? Hindi. Bakit? Kasi meron siya ngayong pagkakataon na mag-invite din ng mga prospect niya to attend the house party there. So, doon natatanggal yung problema na ang layo eh. Doon din natatanggal yung problema na ay wala akong pera para mamasahe papunta dyan. At doon, simpleng tinapay, simpleng merienda, makakapag-prepare ka. Hindi mo kailangan kumain sa napakamahal na ano. O, iniisip ng iba, magja-Jollibee lang naman eh. Hello, wala na ngayong mura sa labas. Lahat yan, mahal na. Walang tatalo sa isang loaf of bread, yung tasty. Pagkatapos mo palaman, walang tatalo doon. Tapos mo, lagyan mo na lang ng juice. Wala pa rin tatalo doon. Nakakatipid ka na. Pag kumikita ka na, parang awa mo na. Tsaka ka Tsaka ka waldas ng pera mo. Waldas talaga eh, no? Tsaka ka maging bongga. Pero habang hindi ka pa kumikita, work smart.
So sa house party, make sure na ino-organize mo yung house party with a team. Mahirap mag-organize ng house party kung nag-iisa ka lang. Merong mga nag-i-invite, merong speakers, merong sharers, meron yung mga tao na magbe-bridge, at meron din mga information gatherers. As much as possible, involve your team in the house party. Kasi plan your moves pag dumating yung mga prospect, sino ang magpapapirma sa kanila, sino magagather ng information nila. Plan your moves. Sino magfa-follow up dun sa mga in-invite? Plan your moves. Sino ang mag-entertain sa kanila habang ine-expect pa o habang inaantay yung iba pang parating? Plan your moves. Kasi kung hindi mo pinaplano lahat ng ito, talo ang house party mo. Ang pinakamaganda pa, plan your venue. Yung venue mo dapat noon, hindi daanan ng tricycle. Kasi ang hirap-hirap. Alam nyo dito, ang hirap-hirap mag-present habang ang ingay-ingay naman nung harapan ng bahay. Ang hirap din mag-present. Pagka may baby, umiiyak. Ang hirap din mag-present. Kung nandoon kayo at yung telepono niya, yung landline niya, tunog ng tunog. Ang pinakamahirap, may makulit na tao habang nasa loob, nagsasalita. Yung pala, partner pa. Any distractions, tignan mo na mabuti kung paano may aalis. Clear? Now, I want you to remember in organizing a house party, you should have your visual aids ready. Registration forms, ready rin yan. And after the house party, follow-up materials. Meron kang dapat calling cards, meron kang sample products, meron kang flyers na ipapamigay. Now, the important thing is, during the house party, follow the program flow of the office, kung paano namin kinokonduct dito yung SPP. Everybody applies, being a good bridge, and have an assistant for the product demonstration. So after the house party, have the inviters conduct a meeting after meeting. Ano sinabi ko tungkol sa ma'am? You have to plan everything. So kunin ninyo sa meeting after meeting, pag-usapan ninyo, ano yung magandang nangyari, ano yung pangit na nangyari. Doon sa magandang nangyari, ulitin nyo lang. Doon sa pangit na nangyari, paano nyo sila mapapaganda? That's the point. Kaya kayo nagmi-meeting after meeting. At the same time, tinatanong mo sila, sino magfa-follow up dito, sino magfa-follow up dito, sino magfa-follow up dito. Para hindi lang yung nag-invite ang nagfa-follow up, na pagtutulungan ninyo yung prospect to join the Santay Partnership Program. So tips in conducting, make sure to know how to present the products and the partnership program. Point out ko lang, ang main presentation mo always dapat is the partnership program. Bakit? Kasi when you get people to join, that's the time na maximize mo yung compensation plan natin. After this, yung mga taong nasa Zoom, do not leave the room. Kasi meron akong pangalawang training na gagawin na hindi na ipapalabas sa YouTube. Hindi ito makikita sa Zoom lang. Kaya kung wala dito yung mga downlines mo, wala dito yung mga partners mo, ang laki ng manawala sa kanila. Kasi I will always conduct a second training after every engaged cycle training that I do. Pero yung pangalawa, sa Zoom na lang at saka yung mga naka-attend dito sa loob ng kwartong to. Okay? So, if you don't have any questions for the house party, grabe, 32 minutes. Sabi ko 30, no? Kainis. So, if you don't have any more questions, remember, yung tatlong diniscuss ko ngayon, ABC rule, meeting after meeting, at saka yung house party, these are 3 tools to improve your group growth. Hindi sales growth, group growth. Mas maganda kasi, malaki ang grupo mo para nasusunod yung 20% selling, 80% sponsoring, at 100% sustaining. My name is George Kaluwag. Thank you very much for your time.